Teka, sandali, andyan na. Sino ba kasi yan? Andyan na sabi. Hintay lang sandali. Sino ba kasing... Ah, Surprise! Kamusta po, Lolo? Diyos ko naman na po ko. Ikaw pala yan. Di ka naman nagpasabing darating ka pala. Kahit tumawag ka man lang muna sana sa telepono, hindi tuloy ako nakapaghanda. Surprise nga po eh. Kaya hindi ko pa talaga sasabihin. Tsaka heto po, may pasalubong po ako sa inyo. Yung paborito niyong tosino galing Pampanga. Ba't talagang mahal na mahal ako nitong apo ko ha? Ang dami nitong dala mo. Ay halika, lulutuin ko yan at saluhan mo ako sa tanghalian. Sa Pampanga ka pala galing. Ang aga mo namang dumating. Magtatanghalian pa lang ah. Opo, Lo. Kagabi pa ako umalis pagkatapos maghapunan. Naisip ko pong magbakasyon dito para magpahinga. Kakatapos lang ng graduation namin noong nagdaang buwan eh. Tapos ayun, gusto ko munang makalanghap man lang ng sariwang hangin dito sa Albay. Pagkatapos nun, recharge na rin bago mag-review para sa board exam. Kahit kailan naman, ay pwedeng-pwede kang dumalaw dito. Pero sana, sinama mo ang mga kapatid mo. Busy na po si kuya at ate sa trabaho eh. Pero balak naman nilang dumalaw rito sa birthday niyo. Kahit si Papa pupunta rin. Yan ang gusto ko sa papa niyo eh. Kahit wala na ang anak ko na siyang mama niyo, tatay pa rin ang tingin sa akin. Teka, Lolo Adong. Meron pa rin kayo niyan? Yang buntot pagi ba? Aba, syempre. Kahit naman ang iba kong mga sandata laban sa aswang, nakahanda pa rin. Palagi ko pa nga ring hinahasayang itak, nakatabi niyang buntot pagi. Hawakan mo lang talim niyan, kahit konti lang, masusugatan ka kaagad. Pati baril ko, maaasahan pa rin yon. Wala naman na siguro mga aswang ngayon, ano, Lo? Cherry, apo, ang mga aswang ay para lang ding mga tao. Kaya nilang sumabay sa mga pagbabago ng panahon. Naririyan lang ang mga demonyong yan at nagtatago. Nag-aabang ng pagkakataong makapambiktima. Napakatindi talaga ng galit niyo sa mga aswang, Lo. Ako hindi pa ako nakakita niyan eh. Pero sa mga kwento niyo palang kinikilabutan na ako. Dapat ka ngang matakot, apo. Walang patawad ang mga halimaw na yan. Ayun nga, at pinatay nila mismo ang buntis kong nanay sa harap ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan ang gabing yon. Hanggat nabubuhay ako. Ay, o siya, tama na nga po to. Gutom at pagod na ako eh. Ay, pasensya na. Nadala na naman ako. Sige na. Ipasok mo muna yung mga gamit mo sa bakanting kwarto. Lulutuin ko lang itong tosino, ha? Okay po, Lolo. Ako po si Cherry, taga rito po sa Pampanga. Itong ikikwento ko ay naganap noong 2014. 23 years old pa lang ako nito doon sa isang baryo sa Albay. Nagpunta ako noon sa bahay ng lolo ko para magbakasyon. Si Lolo Adong po ay isang retiradong sundalo. Mag-isa na lang siya noon sa kanyang bahay. Pinapatakbo niya ang taniman niya. Si Lolo Adong ko po ay may isang kakaibang katangian. Meron po siyang kinikimkim na napakatinding galit sa mga aswang. Opo, mabuti siyang tao. Matulungin at mapagbigay, pero kapag usapang aswang na, talagang ramdam sa kanya ang sobrang pagkamuhi. Ang totoo, kahit noong bumisita ako ay kita ko pa rin ang mga sandata niya laban sa aswang. Itak at buntot paging nakasabit sa dingding ng sala at isang baril na nasa kanyang kwarto. Bata pa lang ako ay naruroon na ang mga yun.
Di nga lang namin pareho inaasahan kung saan hahantong ang kanyang galit sa mga halimaw na yun. Naging mapayapa at maaliwalas ang mga unang araw ko kina Lolo Adung. Pero pagsapit ng ika-4 na hapon ko ron, nagbago ang ihip ng hangin. Pasadong 5:00 na punon. Mukhang napahaba yata idlip ko. Naku, lubog na pala ang araw. Nandito pa ako sa may batis. Lagot ako nito kay Lolo. Sabi pa naman niya, dapat nasa bahay na ako bago lumubog ang araw. Makauwi na nga. Teka, sino yung mga yun? Bakit sila tumatakbo? Halata ko mula sa malayo na tumatakbo sila dahil sa kung anong kinatatakutan. May tinatakasan silang hindi ko alam. Nagtaka ako kaya hinintay ko silang makatawid sa mababaw na batis. Magandang hapon po, Lola. Ano hong nangyayari sa inyo? Tulungan mo kami. May gustong pumatay sa amin. Hinahabol niya kami. Lola, teka po. Hindi natin kilala yung babaeng yan. Baka hindi po tayo ligtas sa kanya. Teka, sandali. Sino ba kasi ang tinatakbuhan niyo? Sabihin niyo sa akin na maayos para malinawan po ko. Wala nang oras magpaliwanag. Nandyan na siya. Mahahabol na nila kami. Lola, tara na po. Ano kayong problema ng dalawang yun? Wala naman ako nakikitang humahabol sa kanila. Bahala na nga. Teka po! Lola! Lola, huminto muna kayo! Tutulungan ko kayo, Lola! Lola! Sinundan ko ang maglola. Oo, hindi ko sila kilala. Walam kung sino ang humahabol sa kanila. Pero nakatanim na kasi sa sistema ko na tumulong kapag may nangangailangan. Si Lolo Adong mismo ang nagtanim ng aral na yon sa aming magkakapatid. Bilang sundalo kasi nasa isip na ni Lolo na kailangan nating tumulong hanggat kaya. Teka po, Lola. Doon po kayo sa bahay ng lolo ko. Dating sundalo ang lolo ko. O, protektahan po niya kayo. Sigurado ka ba dyan, Ineng? Lola, hindi po natin siya kilala. Baka mapahamak na naman po tayo. Apo, kailangan na natin ng masisilungan. Kailangan na natin ng saklolo. Posible tayong mapahamak sa maling tao. Pero garantisado rin ang panganib kapag naabutan tayo ni Narso. Huwag po kayo mag-alala. Mabait po si Lolo Adong. Tutulungan niya kayo. Sigurado yan. Isinama ko nga po sa bahay ni Lolo ang maglola. Nalaman kong sila pala sina Donel at Lola Gracia. Sabi nila ay mula pa raw sila sa Quezon Province at nakarating lang ng Albay, kakatakas sa humahabol sa kanila. Sino ba kasi ang humahabol sa inyo? Away sa lupa po, sir. May kapatid ko kasi si Lola na gustong angkinin yung lupa namin. Kaya po ayun. Nako, ba din nyo na lang isumbong sa mga pulis o sa barangay ninyo? Ayaw naman po naming pumalagate. Kung gusto nila yung lupa, kanila na yun. Kahit ilibing pa nila yung mga sarili nila dun, wala na po kaming pakialam. Mahirap kasi ang ganyan eh. Biruin nyo galing pa kayong Quezon tapos umabot kayo rito kakatakas. Saan ba kayo tutuloy? May kakilala ba kayo rito sa baryo? Wala kaming kakilala rito, sir. Maghahanap na lang muna kami ng matutuluyan. Doon sa may sentro. Huwag na. Gabi na eh. Mamaya,
Mapaano pa kayo kapag nagpagala-gala kayo? Dumito na lang muna kayo. Nako, talaga ho ba, sir? Nakakahiya naman po sa inyo. Hindi naman po, Lola Gracia. May bakanting kwarto pa naman po si Lolo eh. Kailangan nga lang ng konting linis pero kaya ko naman po yun. Isa pa, mag-isa lang naman ako rito sa bahay. Itong apo ko ay dumito lang para magbakasyon. Ayos na rin yon. May makasama ako paminsan-minsan. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Sir Adong, may itatanong lang po sana ako. Sige lang, Donel. Ano yon? Para saan mo yung mga nakasabit? Nakakatakot po kasi tignan eh. Pasensya na po sa tanong. Yang buntot pagi at itakba. Ano? Mga pangontra sa aswang ang mga yan. Alam nyo na, naririyan lang ang mga halimaw na yun sa paligid. Mabuti nang manatiling handa. Napansin kong nagkatinginan ang maglola. Bahagyaring namutla ang matandang babae pero di ko binigyan masyado ng ibang kahulugan. Ang inisip ko lang kasi noon ay baka natakot o nagtaka lang sila sa mga sinabi ni Lolo Adung. Pinasadahan ko ng tingin ang maglola noon. Di nga po nagtagal ay napansin kong may kakaibang pasa ang matanda. Nasa kanang braso po niya iyon. Nangungulay talong tapos medyo palubog. Kung titignan ay parang may bumaong kung ano roon, bagamat hindi nagdulot ng sugat. Lola, na paano po yung braso niyo? Ito ba? Tumama lang sa bato habang tumatakbo kami sa gubat. Gamutin po ba natin? Mukhang masakit po yan eh. Naku, wag na ining. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Sigurado po ba kayo? Basta magsabi lang kayo kapag kailangan ng gamutin yan ah. Parang ang sama po kasi ng pasana yan eh. Siya, sige na. Ako na magluluto. Ikaw naman, Cherry. Pakilinisan mo yung tutuluyan nilang kwarto. Okay po, Lolo. Akong bahala. Ate, tutulungan ko na ho kayo. Sige, halika. Diyan lang. Yang pinto katabi nitong sala. Pumunta nga kami sa ekstrang kwarto ni Lolo. Hindi naman ganun katindi ang alikabok at mga sapot ng gagambaron kaya mabilis ang usad namin. Ate, dito lang ho ito mga kahon. Diyan na lang yan sa ilalim ng kama. Pwede rin dun sa may baba sa paanan. Sige po. May tao sa labas. Lumabas ba si Lola mo? Mukhang hindi naman po si Lola Gracia yun eh. Nananakbo po yun eh. Cherry! Cherry! Isarado niyo ang bintana dyan sa kwarto. Tapos, pumunta kayo rito. Bilisan niyo, Apo! Cherry! Bakit po, Lo? May problema po ba? Huwag ka nang magtanong! Halina kayo! Bilisan niyo! Dali-dali kaming lumabas ng kwarto ni Donel. Naabutan namin sina Lolo Adung at Lola Gracia sa may sala. Hawak na ni Lolo ang kanyang pistola. Inutusan niya kami ni Donel na isarado lahat ng mga bintana sa buong bahay. Ginawa naman po namin, tapos bumalik kami sa may sala. Lo, ano ho bang nangyayari? Nakakagulat naman kayo. May umaaligid sa labas ng bahay. Mga aswang. Ano po? Aswang? Lo, sigurado ba kayo? Paano niyo naman nasabi yun? Tignan mo ito. May dinukot si Lolo sa kwelyuhan ng kanyang damit. Pintas na maliit na botelya ang palawit. Kasinlapad lang po iyon ng daliri. Nasa 1.5 pulgada lang ang haba. May laman din yon na kung anong langis. Magkahalong pagtataka, pagkamangha at kilabot ang naramdaman ko noon.
Ang langis po kasi sa botelya ay kumukulo kahit hindi naman ito naiinitan. Ito ay langis na hintura. Kumukulo ito kapag may aswang sa malapit. Kaya sigurado akong aswang yang nasa labas. Ang Diyos ko. Ayan na naman siya. At mukhang naghahanap siya ng madadaanan papasok. Ano pong gagawin natin? Lola, ano na pong gagawin natin? Siya na yan. Siguradong siya na po yan. Uminahon ka, Apo. Magtiwala tayo kay Sir Ado. Dito lang kayo. Huwag kayong matakot. Nararamdaman ng aswang ang takot ng mga tao. Mas lalo silang lumalakas kapag ganon. Kaya lakasan niyo ang mga loob niyo. Sapat na po ba talaga yun? Siyempre hindi pa. Kailangan kong palayasin yung isang yan. Hangal! Hindi ako natatakot sa'yo. Talagang kami pa ang napili mong guluhin. Sige lang. Manggambala ka lang. At titiyakin ko sa'yong pagsisisihan mo ang paglapit mo sa pamamahay ko. Sa bintana. Sumilip siya sa bintana. Dumoble ang kilabot ko nang may huminto sa bintana ng sala, sa bintanang katabi ng pinto. Hindi ko makita ng husto ang itsura noon dahil malabo ang saradong mga jealousy. Pero naaaninag kong hindi pangkaraniwan ang korte ng kanyang anino. Hugis tao, pero mas matangkad ng higit isang talampakan at napakalapad ng balikat. Ngayon, makikita mong hinahanap mo. Lintek, hindi ko tinamaan. Cherry, kunin mo ang lagayan ng asin. Bilis! Nanginig ako sa kilabot dahil sa pagpapaputok ni Lolo at sa malakas na atungal ng kung anong halimaw. Gayunpaman ay nagawa ko pa namang sundin ang kanyang utos. Mabilis akong tumakbo papuntang kusina, hinablot ang lagayan ng asin at bumalik sa sala. Heto na, Pulo. Anong gagawin natin dito? Isaboy mo dyan sa nabasag na bintana. Pero huwag kang lalabas ng pinto. Isaboy mo lang. Siguraduhin mong malalagyan ng bakuran sa tapat. Ang mismong hamba ng bintana at pati ang sahig sa loob. Lolo, paano kung magpumilit makapasok yun? Kung ganon, wala tayong magagawa kundi ang harapin siya. Yan ay kung babalik pa yon. Pero hinala ko, mababa na ang posibilidad na manggulo pa yun ulit. Nasindak na yun sa baril eh. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Adung. Nagsaboy nga ako ng asin. Pagkatapos hinarang namin ni Donel ang TV rack sa basag na bintana. Tapos sinuporta pa namin sa TV rack ang mga sofa para hindi iyon basta matumba. Ni Lolo. Oo nga pala, Donel. Narinig ko ang sinabi mo kanina. Saan po doon? Yung sinabi mong siguradong siya na yon. Tinutukoy mo doon ang aswang, di ba? Nako, hindi po. Hindi ko kayo pipiliting magsalita agad. Sensitibong usapin nga naman kasi ang tungkol sa mga impaktong yon. Pero naiintindihan ko ng yung aswang na yon ang tinatakbuhan nyo. Hindi lang simpleng away sa lupa ang tinakasan nyo. Tama ba, Gracia? Tama po. Sa mga sinabing hinala ni Lolo ay nalinawan ako. Yun palang dahilan kung bakit napakatindi ng takot ng maglola habang tumatakbo sa may batis. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko nga kayo pipilitin magsalita. Ang sa akin lang, huwag sana kayong gagawa ng imbentong kwento. Ayoko kasi nung may nagsisinungaling habang kausap ko eh. Sabihin nyo na lang
Kung hindi niyo pa kayang ipaalam ang ibang mga bagay, maiintindihan ko. Maraming salamat talaga, Adong. Hayaan mo. Susubukan kong sabihin sa iyo ang lahat. Lalo na at dito kami tumutuloy ngayon sa iyong bahay. Walang anuman grasya. At huwag niyong alalahanin ang aswang na yon. Hindi ko sigurado kung kaya ko pang kalabanin at patayin yon. Matanda na ako eh. Pero, gagawin ko ang makakaya ko. Nanumpa kasi ako. Lahat ng aswang, hindi ko palalagpasin. Yung mga nanggugulo sa akin o kahit yung mga makakasalubong ko lang. Naging tahimik naman ang bahay nung gabing yun. Nakapagpahinga at nakatulog kami. Subalit kinaumagahan ay ginimbal ng isang kahilahilakbot na kaganapan ang baryo. Maaga po akong lumabas para sana bumili ng pandesal nang mapansin kong nagkukumpulan ng mga tao sa may gilid ng maisan. Anong nangyayari dito? Ba't nagkakagulo yung mga tao? Magandang umaga po, Ma'am Cherry. Totoo pala ang balitang nagbakasyon kayo rito ngayon. Naku, Kuya Renante, kayo po pala. May dinalaw lang po akong kamag-anak sa Laguna. Halos 2 linggo rin po ako doon. Tapos kahapon lang po ako dumating. Ah, kaya pala. Ano po bang meron dito, Kuya? Ba't nagkakagulo yung mga tao? Tungkol dyan, kailangang malaman ng lolo mo to. May aswang. Aswang? Opo. At mayroon siya na biktimang bata. Si Buboy. Kilala niyo po yun, di ba? Si Buboy? Pero just anyos lang yun ah. Diyos ko. Sinamahan ako ni Kuya Renante. Isa po siya sa pinakamalapit na trabahador ni Lolo sa sakahan. Lolo! Lolo! Ano bang nangyayari sa'yo, Cherry? Ba't para kang hinabol ng aswang? Saan na ba ang pandesal? Ayun na nga po, Lo. May batang pinatay ng aswang. Anong sabi mo? Sinong bata? Si Buboy po. Lumabas daw po yan kagabi. Mga pasado 7:00. Magsasauli raw po ng libro sa pinsan niya. Pero hindi na nakabalik. Nitong umaga na natagpuan. Nakabalandra sa may maisan. Wakwak ang tiyan niya. Nawawala ang puso at atay. Pupuntahan ko. Donel, Gracia, dito lang kayo. Siguradong yung aswang na sumalakay sa atin kagabi ang may gawa nun. Hindi nga po malabo yan, Lo. Pasado 7:00 huling nakita yung bata eh. Mga
sinasabi namin, mga kabaryo. Kita niyo yung basag na bintana? Diyan sumilip yung halimaw kagabi. Binaril ko. Pero di ko tinamaan. Mabilis ang nakatakbo. Hindi malabong mula rito ay nakasalubong niya si Buboy at dinali. At siguradong hindi pa ito ang huling panggugulo ng demonyo. Kaya kailangan natin siyang mahanap bago pa siya makapambiktima. Maging alerto tayo. Maging mapagbasid. Mag-ingat. Lalo na pagkagat ng dilim. Ayos lang ba kayo rito, bossing? Oo. Hindi naman kami nasaktan. Nasindak ko yata sa baril ko ang halimaw na yun. Iyang mga kasama niyo po. May mga bisita pala kayo rito na mga dayo na hindi natin kilala. Sigurado po ba kayong mapagkakatiwalaan sila? Baka kasi mamaya sila na pala ang... Hindi kami ang mga aswang. Ang totoo, ay kasama kami ni Sir Adong sa loob ng bahay kagabi. Sigurado po ba kayo dyan, Manang? Pasensya na po talaga kung tonong nagbibintang ako. Pero hindi kasi namin kayo kilala eh. Totoo ang sinasabi ni Lola Gracia, Kuya Renante. Kasama namin sila dito sa loob kagabi. Hindi sila ang aswang. Ang totoo ay napaisip din ako sa mga sinabi ni Kuya Renante. Tama naman siya eh, hindi namin kilala ang maglola. Dagdag pa may hindi sila masabi sa amin ni Lolo. Gayon pa man ay pinili pa rin ni Lolo Adong na depensahan ang dalawa. Kinakabahan ako. Mukhang hindi lang iisa ang aswang na nandito sa baryo ngayon. Bakit niyo po nasabi, Lo? Magkaibang-magkaiba ang pagpatay kay Buboy at doon sa ahas. Ang isa ay pinuntirya ang puso at atay ng bata. Ang isa naman ay dugo ng ahas. Hindi ko lang sinabi ito sa mga taga-baryo para hindi sila lalong matakot. Ano pong binabalak niyo ngayon? Ano pa nga ba? Tutugisin ko yung mga impaktong yan. Hindi ako papayag na may mapatay na naman silang mga tao. At hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa ginawa nila sa nanay ko. Sir Adong, naisip ko lang po. Siguro aalis na lang kami ni Donel dito sa baryo. Pinagpapasalamat ho namin ng malaki ang pagpapatuloy niyo sa amin. Pero kasi... Bakit naman kayo aalis, Lola Gracia? Protektado naman kayo ni Lolo eh. Tsaka wala po kayong matutuluyan. Mamaya niyan mahabol pa kayo ng aswang na yun. Ineng, kami ang hinahabol ng aswang. Ibig sabihin, kami ang magdadala niyan dito. Kung may mga mamatay man dito sa inyo, kasalanan namin yun. Kapag umalis kayo, susunod sa inyo ang aswang. Mawawalan tayo ng pagkakataong mapatay ang isang yon. Mas marami pa siyang mabibiktima. Saan man kayo mapadpad? Gusto niyo ba yon? Pero kasi sir, Dumito lang muna kayo. Mananatili kayong ligtas dito. At may posibilidad ding mapatay natin. Nila. Pero nagsalita na si Lolo kaya hindi na sila tumutol o nakakibuman lang. Gayun pa man alam kong may posibilidad pa ring umalis sila nang walang paalam. Sumapit ang pasado 9:00 ng gabi. Nasa tinutuluyan nilang kwarto na ang maglola. Kung naman ay papasok na sana sa silid ko sa second floor subalit sakto namang lumabas si Lolo Adong sa kanyang silid. Oh, Cherry, gising ka pa pala. San kayo, Lo? Pormadong-pormado kayo ah. Nagtaka ako sa bihis ni Lolo.
itim na pantalon at itim na rubber boots, tapos naka-jacket na pula. Nakasukbit sa kanyang bewang ang kanyang pistola. May dala rin siyang sling bag na itim. Manunugis ng mga aswang. Teka, sigurado ho ba kayo dyan? Kayo lang mag-isa? Oo, kaya ko ang sarili ko. Matanda na ako, pero malakas pa naman ang mga tuhod ko. Pwede ho ba akong sumama sa inyo? Kaya ko na naman po yung sarili ko eh. Sige, magbihis ka ron. Itim at pulang damit din ang suotin mo ha. Kailangan niyo po ba talaga yun? Kailangan. Kapag pula o itim kasi ang suot mo, may posibilidad na malinlang mo ang mga aswang. Posible nilang isiping kauhuri ka nila. Magbulsa o magsuot ka rin ng kahit anong bagay na gawa sa tanso. Kahit bariyang 5 sentimos. Ikaw ang magdala nito. Ano po laman itong bag niyo? Naririyan ang buntot pagi. Ikaw ang gumamit yan kapag kailangan. May supot din ng asin na pwedeng pangsaboy. Meron din ako nilagay na flashlight dyan. Maliwanag naman ang buwan, kaya huwag muna nating gamitin hanggat maaari. Nilagay ko lang dyan para handa tayo kung sakali. Sige po, tara na po. Halatang nasasabik ka ha. O siya, tara na. At baka masalisihan pa tayo ng halimaw na yon. Tahimik kaming lumabas ni Lolo sa likod bahay. Nakakakilabot tignan ang kakahuyan. Naghahalo kasi ang dilim ng gubat at ang liwanag ng buwan. Dagdagan pang medyo malamig ang ihip ng hangin. Di ko maiwasang panayuan ng balahibo. Nagpalakad-lakad kami ni Lolo sa kakahuyan sa paligid ng baryo. Noong mga unang oras ay wala naman kaming napapansing kakaiba. Hanggang sa nakasalubong namin si Kuya Renante sa gubat. Bossing, sinasabi ko na nga ba hindi kayo makakatiis. Tutugisin at tutugisin nyo ang aswang. Siyempre, Renante. Yun nga lang, maghahating gabi na. Wala pa rin kaming napapala. Teka nga. Pagod ka na ba, Apo? Opo, pero kaya ko pa naman. Kayo nga rin po eh. Butil-butil na yung pawis niyo. Tumatanda na talaga ako at kinakalawang na. Kinakalawang na kayo sa bagay na yan. Mukhang malakas pa kayo sa kalabaw kapag kumikilos sa sakahan Teka. Mukhang ito na. Ang aswang, Lolo? Kumukulo ng langis sa kwintas ko. Siguradong nasa malapit na yon. Cherry, ihanda mong sarili mo. Buksan mo na yung bag para mabilis mong mahablot ang asin at buntot pagi. Renante, bagong hasabay ang itak na dala mo. Opo, bossing. Handa na po ako. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Adung. Binuksan ko nga ang zipper ng sling bag para makasigurado ay kinuha ko na rin mula roon ang buntot ng pagi. Napakalakas na ng kabog ng dibdib ko noon. Oo, na-excite ako nung paalis pa lang kami pero nung mismong sandaling yun sa gubat, ramdam ko na ang panganib. Doon. Andun siya. Handa na ba kayo? Lalapit tayo.
Opo, handa na po ko. Lapit na tayo, bossing. Kailangan natin mag-ingat. Tumindi pa ang kabako nang may itinuro si Lolo na gumagalaw sa halamanan. May bato po sa gilid noon na mas malaki pa sa tao. Dahan-dahan kaming lumapit doon. Pinilit naming hindi makagawa ng ingay. Mahigpit na ang hawak ko sa muntot pagi para makapanghampas ako agad pagkailangan. Si Lolo naman ay nakaamba na ang itak. Napakatalas po talaga noon. Nakakakilabot tignan ng talim kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ganon din po kahit ang patalim na dala ni Kuya Renante. Nandyan siya sa may mga halaman ng yan, Lolo. Siguradong siya na yan, Ma'am Cherry. Eto na. Susugod na ako. Maghanda na rin kayong makipagbakbakan kapag pumalagyan. Ngayon, humanda ka sa akin. Hetong sa'yo. Mamamatay ka na! Sir Adong, wag po! Donel? Lola Gracia? Kayong maglola? Kayo ang aswang? Anong ginagawa niyo rito? Anong ibig sabihin nito? Bakit ganyan ang lola mo? Nagulantang kami sa nadatnan sa halamanan. Naroroon si Donel, nakabantay sa kanyang lola. Halatang wala sa sarili si Lola Gracia. Una kong napansin ang isang itim na bato na nakabaon sa kanan niyang braso. Doon po iyon nakabaon sa mismong kinaroroonan ng palubog na pasa ni Lola. Kasing laki po ng holen yung bato. Itsurang tao pa rin naman po ang matanda pero bahagyang namumula ang mga mata at matindi ang paglalaway. Nakasandal siya sa malaking bato at may hawak na malaking ibon. Ihigop ng matanda ang dugo ng kawawang hayop. Nangingisay-ngisay pa po yung ibon. Ibig sabihin ay kakahuli lang nila noon. Sir, magpapaliwanag po ako. Mali po ang iniisip ninyo. Hindi po kami masasama. Hindi po si Lola ang pumatay dun sa bata. Maniwala po kayo. Hindi po kami masasama. Sinasabi ko na nga bang hindi mapagkakatiwalaan ng mga dayong ito, bossing? Magpaliwanag ka na! Bilisan mo! At piliin mong mabuti yung sasabihin mo. Magsinungaling ka, tatagpasin ko kaagad ang ulo nitong lola mo. Lo, huminahon ho kayo. Pakinggan muna natin si Donel. Kagabi nga po, di ba, kasama natin sila sa loob ng bahay nung sumalakay ang aswang. Ibig sabihin, hindi sila yun. Pero, hindi pa natin alam kung sila ba ang pumatay kay Buboy o hindi. Kung sila ba ang pumatay sa bata o doon sa ahas. Lolo, tingnan nyo. Hinihigop ni Lola Gracia ang dugo ng ibon. Hindi niya kinakain ang laman. Kung totoong hinala nyo na may dalawang aswang at ang pumatay kay Buboy ang kumakain ng laman, hindi si Lola Gracia yun. Siya malamang ang humigop sa dugo ng ahas. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, huminahon kayo. Sige na, Donel. Magpaliwanag ka na. Tama po ang hinala ninyo. May dugong aswang nga po ang angkan namin. Pero maniwala kayo, sir. Ayaw po namin tanggapin ang bato. Ayaw po namin makapatay ng tao. Kung ganon, bakit may pagkahayok pa rin sa dugo yung lola mo? At bakit kumukulo ngayon ang langis sa kwintas ko? Lola mong tinuturo. Dahil dala po ni Lola ang bato. Hindi niya inilunok. Pero dala po niya para pangalagaan. Ang kaso, kapag gabi, naapektuhan pa rin si Lola ng bato. Nawawala po siya sa sarili niya at naghahanap ng dugo. Kaya kailangan ko po siyang gabayan para maghanap ng hayop sa gubat. Teka, sandali. Ibig sabihin ba nun ang bato ang dahilan kung bakit kayo hinahabol ng malaking aswang? Ganun na nga po, ate. Pero, mga aswang pa rin kayo. Hindi kayo kumakain ng mga tao. Pero, mga halimaw pa rin kayo. Tama, bossing. Delikado pa rin sila para sa baryo natin. Sir Adong, maawa ho kayo sa amin. Hindi po kami masasama mga aswang. Ang aswang ay aswang. Walang makapagbabago doon. Mga nilalang kayo ng dilim.
Lolo, ano ba? Huminahon nga po kayo. Alam kong galit kayo sa mga aswang. Pero hindi naman na sila yung masasama eh. Cherry, huwag kang magpalinlang. Ayan na naman. Tara sa bahay, bilisan nyo. May problema po, bossing? Yung isa pang aswang, parating na. Hindi po natin siya harapin at papatayin. Gusto ko sana. Kaso, nasa alanganin tong maglola ngayon. Unahin muna nating makaligtas. Marami pa akong gustong itanong sa kanila. Sige na, bilisan na natin. Donel, alalayan mo yung lola mo. Yan ay kung ayaw niyo pang mamatay. Lola, tara na po. Kailangan na nating umalis. Cherry, Renante, kayo na ang mauna. Sunod sina Donel at Gracia. Sa pinakalikod naman ako. Bakit po kayo sa likod, bossing? Para mabantayan ko kayong apat. Kung sa harap o gilid sumalakay ang aswang. Ihahanda ko itong baril ko. Kung sa likod naman siya, ako ang una niyang haharapin. Sige na, magsikilos na kayo. Kinikilabutan man ay bilib na bilib ako sa inaakto ni Lolo Adong noon. Buhay na buhay po kasi sa kanyang mga mata ang dugong sundalo. Napakatikas din niya nang magbigay ng utos kung ano ang ikikilos namin. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na sumunod. Mahigpit na ang kapit ko noon sa buntot pagi. Nakalabas na rin ang itak ni Kuya Renante at ang baril ni Lolo. Pansin ko ring natatauhan na si Lola Gracia. Bilisan niyo pa! Malapit na siya! Susugod na yan, anumang oras! Magpakita ka at sabog yung bungo mo! Halimaw! Lola, kaya niyo pa po? Kaya ko pa, Apo. Hindi pa tuluyang nawawala ang kapit ng bato sa akin ngayong gabi. Kaya niyo pa po ba talaga, Lola? Parang hindi na po maayos ang kalagayan niyo. Andiyan na siya. Listo kayo, Ine. Mag-ingat ka. Papunta siya sa'yo. Bahala na to. Ayan na. Ma'am Cherry, ilag! Napahinto kami sa pagtakbo nang biglang bumulaga sa harap ng grupo ang aswang. Di ko siya maninag ng maayos noong una dahil nga medyo madilim ang gubat. Basta ang natanaw ko lang ay ang napakalaking anino na hugis tao. Dire-diretsong sumusugod papunta sa akin. Pagtatangkaan mo ko ha. Hetong sa'yo. Kainis na kailag. Hetong sa'yo! Sa pulsahita! Tinamaan mo rin sa braso, Renante! Sayang di ko tinamaan. Huwag muna tayong pakampante. Babalik pa ulit yun. Tumakbo na ulit tayo. Apo! Yung asin! Isaboy mo kapag sumugod uli! O, Polo. Lumundag ang aswang palayo ng matamaan nila Lolo at Kuya Renante. Doon ay nagpatuloy na kaming tumakbo sa gubat. Nananatiling alerto at baka muli na naman kaming sugurin. Konti na lang malapit na tayo sa bahay. Malakas pa rin ang kulo ng langis ko. Sinusundan niya tayo. Tsumetsyempo lang ang impakto. Ayun na siya. Pasugod na siya sa inyo, Lola! Mamamatay ka na! Nakailag. Pupunta sa akin. Ang asin. Hindi ako aabot. Hindi! Ma'am! Hindi! Cherry! Hindi! Nagkalituhan kami nang muling sumugod ang halimaw. Si Lola Gracia ang puntirya niya nung una, subalit bigla na lang siyang umilag at nag-iba ng direksyon. Bago pa man namin mamalayan ay papunta na siya sa akin. Sumagad sa akin ang hilakbot nang mahablot ako ng halimaw. Agad-agad ay dinagit niya ako palundag sa sanga ng isang puno.
Ang akala ko po talaga noon ay katapusan ko na. Subalit nagulat na lang ako nang makita kong nakasunod sa amin si Lola Gracia. Bitiwan mo ang babaeng yan. Itong sino? Ineng, halika. Lola Gracia, salamat po. Gracia! Bumalik na kayo rito! Bilisan niyo! Renante, mauna ka! Buksan mo ang pinto sa likod bahay! Kumapit ka ng maigi sa akin. Kailangan na nating magbadali. Ayos lang po ba kayo? Nangihina kayo. Mamaya na ang paliwanag. Huwag mo ko masyadong alalahanin. Kumapit ka. Kumapit ako sa likod ni Lola Gracia. Mula sa sangay lumundag siya pababa at nagtuloy-tuloy sa pagtakbo papunta sa bahay. Nabuksan na ni na Kuya Renante ang pinto sa likod kaya nakapasok kami agad. Sumunod din si Donel at Lolo Adung. Pagkapasok namin ni Lola Gracia sa pinto ay agad siyang napasalampak sa sahig. Pagkatapos ay nalaglag ang itim na bato mula sa kanyang kanang braso. Iniwan puno ng kakaibang pasa na palubog. Ang bato naman ay mabilis na dinampot ni Donel at ibinulsa. Lola, ano po ba nangyayari sa inyo? Ganyan po talaga si Lola kapag nawawala na ang kapit sa kanya ng bato tuwing gabi. Renante! Dalhin natin siya sa kwarto, bilis! Opo, bossing. Halika po kayo, Lola. Ang pinto. Isurado nyo. Isarado nyo. Andyan. Andyan na siya. Hinimatay na si Lola. Cherry, bilis! Isarado mo ang pinto. Tapos, harangan mo niyang mesa. Sinarado ko nga po ang pinto at hinarangan ko ng pahabang mesa ng kusina. Binuhat naman nila Lolo at Kuya Renante si Lola Gracia papunta sa tinutuluyang kwarto ng mga bisita. Agad ding sumunod sa kanila si Donel. Nilapag nila ang matanda sa kama. Ako naman ay bumalik ng kusina para maganda ng tubig sa pitsel. Nang sa ganon may mainom agad si Lola kapag nagkamalay na. Subalit hindi pa man ako nakakapunta ng kwarto ay bigla na lamang may kumatok sa pinto na nasa kusina. May kumakatok. Sigurado ang mga aswang yan. Sino naman kasi matinong isip ang kakatok sa likod bahay ng sa oras ng gabi? Hindi. Hindi ako matatakot sa isang yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Wala kang matatakot sa bahay na to, demonyo ka. Kaya umalis ka na. Lumayas ka na at lubayan mo na si Lola Gracia. Kinakalapag na niya ang pinto. Ayaw mo talagang tumigil ah. Umanda ka sa akin. Ma'am Cherry, anong nangyayari dito? Nandyan ba ang aswang? Oo, kuya. Siya yung nasa pinto. Ano pong gagawin natin? Lalabas ba tayo para harapin yan? Napakadelikado nun, kuya. Kahit gamitin mo pa ang baril ni Lolo, alanganin pa rin yun. Kita niyo naman kanina, di ba? Mabilis siya at mapanlinlang. Paano natin siya mapapalayas? Baka masira niyo na ang pinto. Huwag ka mag-alala, kuya. May naisip na ako. Nilapag ko muna ang dalang pitsel sa may lababo. Tuloy-tuloy pa rin ang pangangalampag ng aswang sa labas. Pagkatapos ay kinuha ko ang sling bag na nakalapag sa upuan. Nilabas ko roon ang supot ng asin. Dumukot ako ng konti at sakay sinaboy sa ilalim ng saradong pinto. Nakakainis ka talaga ha. Ayaw mo talagang tumigil ha. Mukhang nagtagumpay tayo, ma'am. Mukhang tumakbo na nga palayo. Oo, pero huwag tayo makapante, Kuya Renante. Sabuhin din natin ang asin ng mga bintana at ang isa pang pinto nitong bahay. Siguraduhin din natin nakasara lahat ng mga yon. Sige po, ma'am. Itong garapon po ng asin sa may cabinet ang gagamitin ko. Bilisan po natin.
Mabilis kaming kumilos ni Kuya Rinante. Tuloy-tuloy siyang tumakbo paakyat ng hagdan para asikasuhin ang mga bintana ng second floor. Inuna ko naman ang pinto sa sala. Sinabuyan ko ng asin ang ilalim at mga siwang sa gilid noon. Ang mga bintana naman ay mabilisan kong binubuksan. Sinasabuyan ng asin ang labas at gilid-gilid tsaka isinasara ulit. Hanggang sa nakarating na ako sa kinaroroon ng kwarto ni Lola Gracia. Naroon na rin pala si Kuya Rinante. Lo, ang aswang nasa labas. Alam ko, ramdam ko. Tama ang ginawa nyo. Unang depensa talaga natin yung asin. Ngayon, dito muna tayo sa kwarto. Mabuti nang magkakasama tayo sa iisang lugar. Mahirap na. Baka biglang makalusot yan at malingat tayo. Kaming nakiramdam nila Lolo Adung, Kuya Renante at Dunel. Si Lola Gracia kasi ay wala pa ring malay, bagamat maayos naman ang kanyang paghinga. Hindi nakakalapit ang aswang sa bintana ng silid pero dinig namin ang kanyang angil mula sa malayo. Hindi rin tumigil noon ang pagkulo ng langis sa kwintas ni Lolo. Donel, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang balak ng lola mo? Wala naman po, sir. Ang plano lang po namin talaga, ilayo ng ilayo ang bato. Ayaw po kasi ni Lola na makuha yun ng ibang aswang at malunok. Mahirap yan. Napakahina nyo kung ikukumpara sa mga ganap na aswang na humahabol sa inyo. Hindi magtatagal. Siguradong maaagaw rin nila ang bato. Hindi na nakasagot si Dunel. Bumuntong hininga na lang siya. Napayuko at nagkamot ng batok. Ganito na lang. Tatawagan ko ang kaibigan kong albularyo. Taga Masbate yon. Titignan ko kung may maitutulong ba siya. Baka sakaling may magawa siya para sirain ang bato. Posible po bang masira ang bato ng mga aswang, bossing? Hindi pa ako sigurado. Kaya nga, magtatawag na tayo ng tulong. Maraming salamat sa inyo, Sir Adong. Lola, huwag niyo po munang masyadong biglayin ng sarili niyo. Magpahinga po muna kayo. Napwersa niyo yung katawan niyo kanina eh. Salamat. Para saan? Kasi pinagbigyan niyo kami ng apo ko. Hindi niyo kami pinatay kanina. Sa totoo lang, wala pa rin akong tiwala sa inyo. Aswang pa rin kayo eh. Kalahi niyo ang pumatay sa nanay ko. Kung wala lang talaga akong kailangan sa inyo. Kanina pa kita tinapos. Naiintindihan ko ang galit mo sa amin. Pero kahit gusto ko pa rin magpasalamat sa inyo. Matanong ko nga po pala kay Lola Gracia. Nagtataka lang kasi ako. Bakit ganun? Aswang kayo pero hindi kayo nasasaktan sa asin. Nakakakain nga kayo ng karaniwang mga pagkain may asin at bawang. Hindi rin kumulo agad ang langis sa kwintas ni Lolo nung dumating kayo. Kasi po, tulog pa ang dugong aswang namin, ate. Pero si Lola, tuwing hating gabi, tinatablan po siya ng mga pangontra. Kaya rin kumukulo yung langis na sir kanina nang nasa malapit na kayo sa amin ni Lola. Sana pahiwatig yan na pwede pang masolusyonan ng problema niyo. Mukhang umalis na ang halimaw sa labas. Huminto na ang pagkulo ng langis sa kwintas ko. Kung ganun, pwede na po tayo magpahinga, Lo. Oo, pero magsalitan tayo sa paggising. Matulog ng mga 1 o 2 oras. Tapos, iba naman ang matutulog. Mahirap na kasi. Baka makapuslit yung halimaw na yon. Itong kwintas ko naman, dito ko lang sa may bintana isasabit. Para makita nyo kapag kumulo. Pasensya na po, bossing. Pero kailangan ko na pong umalis. Malamang, hinahanap na ako ni Tatay Dodi. Sige lang, Renante. Saka pasuyo na rin. Daanan mo sina Kapitan. Sabihin mo sa kanila na sinalakay tayo ng halimaw. Pero
itago mo lang muna ang tungkol sa maglolang dayo. Walang problema, bossing. Akong bahala. Ang problema namin. Ayos lang po ba talaga sa inyo tong ginisang kanin, Lola? May simpleng sinaing naman po eh. Ayos lang, Cherry. Ayos lang. Umaga pa ngayon. Hindi pa ako sinasapian ng bato. Sayang din kasi tong ginisa mong kaning bahaw. Yung bagong saing. Pwede pa yun mamayang tanghali. Eh kung ganun, kain na po kay Lola. Ito po yung galunggong. Kuha ka na rin, Donel. Salamat po, ate. Elo, ano pong balak nyo ngayon? Natawagan ko na ang kilala kong albularyo. Kasama kong sundalo yun noon. Makakarating daw siya mamayang gabi. Bale, dito na siya maghahapunan. Sir, nabanggit niyo po yung kalagayan ni Lola. Pwede pa raw po ba itong masolusyonan? Masisira pa kaya ang bato? Sabi niya, posible raw. Pero kailangan muna niya kayong makita, pati na ang bato. Walang nangyaring kakaiba sa buong umaga. Hindi kami nagpakakampante kaya sinabuyan pa rin namin ang asin ng buong bakuran. Nanatili naman kami ni na Lolo Adung, Lola Gracia at Donel sa bahay. Ayaw muna naming sumugal na magpagala-gala sa labas at baka makasalubog namin ang halimaw. Nagtanghalian kami ng maayos. Noong hapon naman ay bumawi kami ng May problema po sa bukid. Sir! Sir! Si Kuya Rinante. Ano kaya kailangan niya? naman ang gate namin noon pero hindi siya pumasok sa bakuran. Kuya, ano po kailangan niyo? Pasok po kayo. Nako, hindi na. Pakitawag na lang si Sir Adong. May problema kasi sa taniman ng mga gulay. May mga nagnakaw kasi. Ano po? Sige po, sandali lang. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Totoo ba yung sinasabi mo, Renante? Opo, sir. Kailangan na po nating magmadali. Hinaharangan pa po ng mga kasama ko yung mga magnanakaw para hindi makaalis. Apo, gisingin mo na yung maglola. Malapit na ang hapunan. Hintayin niyo na rin dito yung kaibigan kong albularyo, si Binoy. Pupuntahan ko lang yung mga magnanakaw na yon. Paano ko po malalamang siya na yun? Matangkad na tao, parang poste, pero patpatin. Baliri ng kaliwang binte. Malamang may suot din yung mga anting-anting. Sige po, Lolo. Tatandaan ko po yan. Ingat po kayo. Baka mamaya niyan mapaaway na naman kayo eh. Hindi naman. Ipapatawag ko naman sina Kapitan. Sige na. Alis na kami. Medyo nagtaka ako noon kasi Sir ang tawag ni Kuya Rinante kay Lolo. Hindi bossing. Medyo kakaiba lang sa nakagawian kong naririnig sa kanya. Gayun pa man ay hindi ko na yon gaano binigyang kahulugan. Baka nga naman dahil lang sa may emergency sa taniman ng gulay. Inatid ko na lang sila ng tingin hanggang sa makalayo na sila. Palubog na po talaga noon ang araw. Nang di ko na sila makita ay sinara ko na ang pinto. Pupunta na sana ako ng kusina para magluto. Problema na naman sa mga magnanakaw ng ani. At baka kasi ganun yung ibang tao.
Buti naman kausap si Lolo eh. Namimigay naman siya. Lalo kung talaga nangangailangan tapos Ate, yung langis sa bote ni Sir Adong, kumukulo. kumukulo. Naiwan nga pala niya yun sa bintahanan yun, no? Opo, tsaka nang magising ako, mahina na yung kulo. Ibig sabihin, lumalayo na yung aswang. Lumapit dito yung aswang. May kumakatok. Sino kaya yun? Baka yung kalaban. Hindi sa yan, Ining. Hindi na kumukulo ang langis. At hindi ko rin nararamdamang masamang nilalang yung nasa labas. Baka ang albularyo. Teka, pagbubuksan ko lang. Muli ko pong binuksan ang pinto at nagulat ako nang makita roon ang tatay ni Kuya Rinante. Umiiyak po ito at nanginginig din ang katawan. Mang Dodi, ano hong nangyari? Ba't kayo umiiyak? Hindi po agad nakasagot si Mang Dodi. Pinahid nito ang mga luha, humikbi, bumuelo tsaka sinabing kinuha raw ng aswang si Kuya Rinante. Kinabahan ako. Tinanong ko siya kung kailan lang nila nakita ang katawan at sinabi niyang mahigit 1 oras na raw. Kaya naman naibulalas ko kung paano mangyayari yun ngayong kakaalis nga lang nila Lolo at Kuya Rinante. Wala pa nga pong 10 minuto ang nagdaan nun. Napamaang ang matanda sa sinabi ko. Humingi siya sa akin ng paglilinaw dahil nga hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Ganito po kasi, Mang Dodi. Pumunta rito si Kuya Rinante kanina. Nagsusumbong na may magnanakaw daw sa sakahan. Kaya sinamahan ni Lolo. Kaalis lang nga po nila eh. Wala pa pong 10 minuto yun. Ate, nalinlang ka. Nalinlang kayo ni Lolo Adong. Hindi po si Kuya Rinante yung dumating kanina. Malamang yun po yung aswang. Kung ganun, Diyos ko si Lolo. Kailangan nating magmadali. Kailangan nating mahanap si Sir Adong. Dali-dali kaming naghanda ni na Lola Gracia at Dunel. Kinuha namin ni Dunel ang mga pangontra ni Lolo sa aswang. Akin ang buntot pagi habang sa kanya naman ang matalas na itak. Iniwan na namin ang baril dahil wala sa amin ang may alam kung paano yun gamitin. Mang Dodi naman ay kinalat ang nalaman sa buong baryo kaya naman dumami ang tumulong sa paghahanap kay Lolo Adung. Subalit tuluyan na lamang lumubog ang araw ay hindi na namin nahanap si Lolo. Hanggang sa sumapit ang 7:00, naroon kami noon sa bakuran ng bahay. Diyos ko, Lolo. Lolo, nasaan na po ba kayo? Kanina pa namin kayo nahanap, Lolo Adong. Ito na nga ang sinasabi ko, Ining. Hindi talaga magandang ideya na manatili kami rito. Kaya na nga at pati si Sir Adong ay pininterya na ng aswang. Siguradong dahil yun sa pinoprotektahan niya kami. Hindi, Lola Gracia. Huwag niyo po sisinin sarili niyo. Hindi niyo kasalanan yun. Kasalanan niyo ng mga masamang aswang na humahabol sa inyo. Siya yung masama, hindi kayo. Magandang gabi sa inyo. Mawalang galang na pero ito ba ang bahay ni Adong? Ikaw ba ang apo niya? Medyo hawig itsura mo sa anak niyang babae. Napalingon ako sa lumapit na matandang lalaki sa amin. Agad ko pong napansing napakatangkad nito pero may pagkapayat. Kapansin-pansin ding pilay ang kaliwang paa nito. Kayo ho ba si Mang Binoy? Oo, ako nga. Ay, sige na. Kailangan na nating magmadali. Papunta pa lang ako rito, ramdam ko na ang masamang nangyayari. Kailangan mailigtas si Adong, tama? Opo, Mang Binoy. Ang kaso hindi naman namin alam kung saan siya dinala ng aswang. Huwag ka mag-alala, Iha. Kaya kong hanapin yan. Kailangan ko lang magsagawa ng pagtatawas. Pagkatapos, tutulungan ko kayo sa mga gagawin kung paano lalabanan ng halimaw. Hindi na nga po kami nagsayang ng oras. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng bahay. Nagpahanda si Mang Binoy ng puting mangkok na may tubig at 1 kutsara. Naglabas naman siya ng mga puting kandila at 1 kahon ng posporo sa kanyang dalang bag. Noon nga rin ay nagsagawa siya ng ritual ng pagtatawas. Kinausap niya ako.
tinanong niya ako tungkol sa lahat ng mga nangyaring may kinalaman sa aswang. Maski ang tungkol kina Lola Gracia at Dunel ay inusisa rin niya. Kasabay po noon ay itinapat niya ang kutsarang may tipak ng kandila sa isa pang kandila na nakasindi. Pasensya na po, Lola Gracia, pero ikukwento ko po kay Mang Binoy yung tungkol sa inyo. Kwento mo na lang, inay. Ayos lang po kaya, Lola. Albularyo po yan eh. Kailangan nating magtiwala sa kanya, Apo. Kailangan nating mailigtas si Sir Adong. Isa pa, kaibigan yan mismo ni Sir Adong. Nagpatuloy ang ritual. Habang nagsasalaysay ako ay seryoso lang na nakatitig sa akin ang albularyo. Pansin ko rin kumikibot-kibot ang kanyang mga labi. Nag-uusal ng kung anong mga dasal na hindi ko marinig. Hanggang sa ipinatak na nga po niya ang lusaw na tipak ng kandila sa tubig sa mangkok. Tignan niyo ang imahe na nabuo sa tubig. Halaman na may napakalaking bato sa gilid. Alam niyo ba ang lugar na yan? Naririyan si Adong. Teka, ate. Hindi ako pwede magkamali. Yun yung alamanan kagabi. Kung saan nyo kami nadatnan ni Lola. Tama ka nga, Donel. Tagong bahagi na yun ng gubat. Hindi nga malabong dun dalhin ng aswang si Lolo. Mag-iingat kayo. Sinadya ng aswang na dagitin si Adong upang gawing pain. Gusto niyang lumapit sa kanya itong si Gracia. Kung ganun, ano pong dapat natin gawin, Mang Binoy? Ang pakay ko rito ay sirain ng bato na nakay Gracia. Subalit, kayo na may nadagdag. Tuturuan ko kayo kung paano maililigtas si Adong. Gusto ko sanang sumama sa laban ninyo pero hindi na kaya ng baling pa ako. Kakayanin po kaya namin yan? Oo, siyempre naman. May bibigay akong pangontra sa inyo nitong binata. Ang gagawin ninyo, kalabanin ninyo ang aswang. Iligtas nyo si Adong. Ako naman ay magpapaiwan dito kasama si Gracia. Sisirain ko ang bato. Kabado man ay inihanda namin ni Dunel ang mga sarili. Binigyan niya po kami ni Mang Binoy ng mga pangontra. Ang buntot pagi ni Lolo ay pinahiran niya ng langis tsaka dinasalan. Ang itak naman ay sinulatan niya ng kung anong simbolo sa may talim. Ibinigay niya iyon kay Dunel. Nakahanda ka na ba, Donel? Opo, ate. Handa na po. Mag-iingat kayo, Apo ko. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Uuwi po akong buo. Sasama po namin si Saradong. Basta tandaan mo ang habilin ni Mang Binoy sa'yo. Sa hawakan ng itak ka lang kumapit. May dugong aswang ka, Donel. Malalason ka kapag nahawakan mo ang talim niyan. Natatandaan ko po, ate. Mag-aalas 9 na po nang lumakad kami ni Dunel. Tuloy-tuloy kaming nagpalakad takbo sa kasukalan ng gubat. Tinumbok namin ang halaman ng may malaking bato. Sa totoo lang ay wala ng paglagyan ng kilabot, kaba at pangamba ko noon. Nilalakasan ko lang talaga ang loob para sa Lolo Adong ko. Ate, malapit na tayo. Tanaw ko ng malaking bato. Sana lang talaga. Tama si Mang Binoy. Sana andyan si Lolo. Hindi ako natatakot sa'yo, demonyo! Makawala lang ako dito! Talagang babaliin ko yung leg mo! Si Lolo. Andun nga si Lolo. Bilisan pa natin, Donel. Binilisan nga namin ni Dunel ang pagtakbo. Medyo malayo pa lang ay inilabas ko na ang buntot pagi at ang isang supot ng asin. Si Dunel naman ay nakahanda ng bunutin ang itak mula sa kanyang bewang anumang sandali. Hindi nga po nagtagal ay narating na namin ang halamanan. Walang hiya ka! Duwag! Matapang ka lang! Dahil nanghihina na ako! Walang kwenta ang pagbabanta mo. Hindi mo ko mabubuyuhangan. Etong sa'yo. Buwisit kang impacto ka! Lolo! Nadatnan naming binubugbog ng aswang si Lolo Adong. May marami na rin siyang kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sandali naman po akong natigilan nang makita sa liwanag ng buwan ang kaharap ni Lolo. Isa po yung napakalaking tao na kulay itim.
Puno ng balahibo ang buong katawan at namumula ang mga mata. Huwag kayong lalapit. Magkaroon tayo ng kasunduan. Ibigay niyo sa akin ang itim na bato at isasauli ko itong matandang to. Hindi kayo dapat nandito. Manahimik ka, halimo ka. Wala ka sa posisyon para makipagkasundo. Hindi ka katiwa-tiwala. Nandito kami para iligtas si Lolo. Subukan niyong gumawa ng di ko magugustuhan at gigilitan ko ang leeg ng pinakamamahal mong lolo. Apo, umuwi na kayo. Bayaan niyo na ako rito. Ibigay niyo na ang bato. Akin na! Hindi ko na malaman kung paano namin maliligtas si Lolo Adong. Oo, kargado kami ng mga pangontra pero hindi kami kasing bilis ng halimaw na yun. Konting pagkakamali lang namin ay siguradong mamamatay si Lolo. Napalingon ako kay Donel. Nagtaka ako nang mapansing tumitingin siya sa akin ng makahulugan. Sige, ibibigay ko sa iyo ang bato. Isusuko na namin ni Lola ang bato. Ano bang sinasabi mong bata ka? Talaga? At ano namang naisip mo at susuko ka na lang ng ganyan? Pagod na kami ni Lola. Ayaw na naming may masaktan ng dahil sa amin. Ayaw na naming may mga mamamatay pa tuwing nakakarating kami sa iba't ibang mga lugar. Hayop kang bata ka. Sige. Ngayon bumalik ka sa bahay ng matandang to. Kunin mo ang bato at saka mo ibigay dito sa akin. Hindi ako ganun kahangal. Kung babalik ako, hindi kami makakasiguradong hindi mo papatayin si Sir Adong. Ganito ang gagawin natin. Mauuna ka sa daan. Bitbitin mo si Sir Adong. Sa likod mo kami. Sige ba? At sinasabi ko sa'yo, hindi niyo ako madadali ng mga sandata niyo sa ganyang paraan. Habang nag-uusap sila ng aswang ay mayat mayang tumititig sa akin si Donel. Wala akong magawa nun kundi ang magtiwala sa kanya. Kaya naman gumilid ako ng bahagya ng lumakad ng malaking halimaw palabas sa halamanan. Donel, ano ba kasing binabalak mo? Diyos ka po, gabayan niyo kami. Nauna nga po ang aswang. Kinaladkad niya si Lolo na nahihirapan ng lumakad. Sumunod kami sa kanya. Tumingin ako ulit kay Donel habang nasa likod kami ng halimaw, nginitian niya ako. Tumango siya at... Ngayon, itong sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi uubra ang ganyan. Ngayon, mamamatay ang matanda. Lolo! Kunin niyo! Hindi ko inasahan ang naging kilos ni Donel. Mabilis niyang hinagis ang dinasalang itak papunta sa paanan ni Lolo Adong. Kahit ang aswang ay nagulat din sa nangyari. Sasaksakin na sana ng halimaw si Lolo sa lieg subalit mabilis na nakayukod si Lolo sabay dampot sa kanyang itak. Mamamatay ka na! Ito pang sayo! Matapos masaksak ni Lolo ang aswang sa hitay, mabilis akong lumapit. Doon din po ay pinaghahampas ko ng buntot pagi ang aswang. Sinasabayan ko rin ang pakonti-konting pagsasaboy ng asin hanggang sa napapaatras na siya ng ilang metro. Lolo, halina po kayo. Alalayan ko po kayo. Salamat. Bilisan natin. Masasayang ang pagsugal niyo dito kapag namatay tayo. Agad dinalalayan ni Donel si Lolo. Ako naman ay nasa may likod. Nagsasaboy ako ng asin sa paligid para hindi makalapit sa amin ang aswang. Maya't maya ko ring winawasiwas ang buntot pagi sa kanyang direksyon. Nakakainis. Nakihina ko. Anong nilagay ninyo sa itak? Ano? Mga walang hiya kayo. Mga garapata. Mga pakilamero. Masyado na kayo nakakasagaban sa mga plano ko. Nagpatuloy lang kayo, Donel. Ako na bahala dito. Sigurado ka bang
Ayos ka lang, Apo. Opo, Lo. Tingnan niyo ang aswang. Unti-unti na tumatalab sa kanya ang dasal dyan sa itak. Unti-unti na siyang nalalason. Oo, nanghihina na ng paunti-unti ang aswang, pero hindi pa rin naging madali ang kilos namin. Una ay pareho na kaming pagod ni Donel. Ikalawa ay nanghihina na si Lolo Adung. Masasabing ang tsamba lang ang pagkakasaksak niya sa aswang. Mabuti na lang talaga at nagawa naman naming makalapit sa may baryo kahit papaano. Doon ay natanaw kong nakatayo si Mang Binoy. Magbabayad kayo! Hindi ko kayo hayaang mga takas! Makukuha ko ang bato! Makukuha ko! Anong klaseng itsura yan, Teniente? Aswag lang nagkakaganyan ka na! Walang hiya kang gumag ka. Kapag nakalapit ako sa iyo, talagang leeg mo ang tatagpasin ko. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Bilisan mo! Masusunod po, Teniente! Mamaalam ka na, aswang! Nagulantang kami ni Donel nang biglang naglabas ng pistola ang albularyong dati ring sundalo. Hindi ko sigurado pero malakas ang kutob kong dinasalan din niya mismo ang sandatang yun, kaya naman nang lingunin ko ang aswang ay nakita ko na lang na bumulagta na ito sa lupa. Noon din po ay tuloy-tuloy na naming inakay si Lolo Adung papunta sa bahay kung saan naghihintay si Lola Gracia. Buwisit na halimaw yun. Pinahirapan ako. Nakakapikon talaga. Buti na lang talaga. Napatay mo paring Binoy. Ang itim na bato ba? Nasira mo na. Ay, hindi pa po, Teniente. Nang masuri ko na kasi yun, nalaman kong hindi ko to kayang sirain. Pero wag po kayo mag-alala. Nag-usap na kami ni Gracia. Ang gagawin ko ay dadaling ko ang bato tsaka ko itatago ng gusto. Itong maglola naman, papatulugin ko na ng tuluyan ang dugo nilang aswang.